Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo... Pagkatapos, kitaan kita. Sabi mo ilang kayot? 800. Ito, pakita ko sa'yo. Tamad kayo eh. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo sa Quiapo. Ayan mga Chinese products. Meron pa dito, may amphetamine pa. Sabi nyo masama sa kalusugan. Bakit yung pinapayagan? Ba't di kayo nag-raid? Di ba meron kayong enforcement group na armed kung kailangan? Di ba? Tapos meron pang biogesic dito na fake. Nasaan yung biogesic na fake? Meron din kami nabili, fake na biogesic, fake na Neozep, and fake na Decolgen. Ayan. Alam nyo, Director General, ito mga fake na medicines, hindi natin alam kung anong formulation ito, maring masama sa kalusugan to. Kung hindi man siguro effective, okay lang sana. Hindi tumatalab. Pero paano kung may side effect? Bakit hindi nyo po nahuhuli ito? Ba't kami? 800 ang tao nyo, kami ang tao ko, 2 lang ang tumutok dito, ang dami namin nagawa. Yung sinasabi nyong 1,000, 50,000 mga nakumpiska nyo, kung kami nga, milyonis na agad. 2 tao lang. Ano pa? Napa-down namin, na-flag down. Don't use that word na kulang kayo sa tao. O katulad sinabi ni Senator Erwin sa Palawan, since 2018, importante yun para sa libre dialysis sa probinsya. Hindi maprobahan. Why? Kasi hindi kayo nakafocus doon. Kasi walang lagay yun eh. Kaya sinantabi nyo. Pero kung may mag-apply na malaking pharmaceutical companies, I bet you, aprobahan nyo agad yun. Kung hindi pala tumawag si Sen. Erwin, tenga lang yun. It's either inutil, tamad, or nag-antay ng lagay. Ganun lang po yun. You guys are not doing anything. Akala ko ba mag-resign ka? Paano yan, sir? Yung hinamo kita dito noon na kapag naipa-down ko yung mga hindi nyo mapa-down for so many months and years, mag-resign ka. Sabi mo, we will comply. And then hinamo ko ulit yung boss mo, si DOH Secretary, na sabi ko, yung meron pang kayong produkto na 12 years na, hindi nyo mapa-down, ma-take down. Tsaka yung mas advisory, sabi ko, paano ko mapa-take down ko yan at hindi nyo mapa-take down? Sabi kay DOH Secretary, Erbosa, would you ask Attorney Teston to resign? Sabi niya, yes. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsiresign na kayo. Inutil kayo Wala kayong ginagawa kung hindi. Humintay lang siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies. Yung mga hindi naglalagay, sorry kayo, naglalagay, tuloy-tuloy lang, hindi gaya. Mabilis lang. Bakit nakalusot ito mga fake? Na mga Decolgen, fake na Neozep. Alam niyo po ito? Ang dami ito sa mga sari-sari store, nagkalat. Halos lahat ng sari-sari store pinupuntahan namin. So kawawa pala itong mga pobre kasi yung mga iba, Madam Chair, hindi naman sila pupunta sa mga Mercury. Kung ano yung pinakamalapit, tindahan, sari-sari store, bili sila dyan. Tapos mas mura. Yung pala fake. Hindi pa delikado ito. Tapos meron pa yung injection na supposed to be para sa diabetes, Ozempic. And then, ginagamit ngayon para pampapayat. Pero dapat yan with prescription kasi injection yun, Madam Chair. At binibenta sa Shopee. Hindi niyo po nahuli yun. Binibenta sa Lazada. Marami pong mga produkto na they're not supposed to be in the market. Kayo na po mismo nagsabi. And yet, pinapayagan nyo. Meron ko isang sample. Ito naman, on the other hand, ito po isang kilalang produkto. In fact, uminom ako nito Sa US, no problem. Kala to, approved to. Pero sa atin, hindi approved. Kasi hindi registered daw. Now, ang tanong, is it because hindi ni-register ng supplier dito? O nag-aantay sila na i-register para may lagay? Diretsong salita. Huwag tayo magpaligoy-ligoy pa. Maraming mga produkto kami nabili na sinasabi nila, huwag tangkilikin kasi hindi naka-register. And yet, sa ibang bansa, approved. Sa Amerika, approved. Pero dito, hindi. Huwag daw tangkilikin kasi hindi registered. Nag-aantay siguro ng lagay, Madam Chair. Alam nyo, Attorney Teston, ang dami nyo pong kapalpakan sa FDA. Matagal na po itong reklamo. Hindi lang, sa bagay, hindi lang po kayo. Remember, before you, nasibak? Bakit nasibak? Dahil nga, inutil din. The guy before you, I'm not gonna mention his name kasi wala naman na siya. Isa ako sa nagpasibak doon.
And then before pa, meron pa isang babae na FDA din, napasipak ko rin. Kasi inutil. So kung hindi nyo kayang trabaho nyo, di, mag-resign kayo. Your job is to safeguard the well-being, health and well-being of the consumers, and you're not doing that. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Raffy. Palagay ko, Attorney Taston, dito sa lahat ng mga produktong pinakita ni Sen. Raffy, merong mga counterfeit, merong ding mga unregistered. So i-channel, I think you will have to answer the issues he has raised and we will raise during this hearing. I-channel natin yung mga tanong in both those directions. Unahin natin dun sa mga counterfeit products. So isang tanong dito, sa website mismo ng FDA, makikita na may ganitong report, no? Nasasabihin ko sa inyo, covering the period January 2024 to March 2025. Seized counterfeit drug products, posible may kasama diyan dito, seized counterfeit products, may nakuha kayong in the value of 21,979,539 pesos. Meron din kayo in that same period na seized unregistered health products, 50,596,932 pesos. Saan po madalas nahuhuli itong mga, on the one hand, counterfeit products? Locally ba o imported? And following on that, I will ask baka si Attorney Ordonia, ano po yung nagiging ugnayan ninyo ng FDA at saka BOC sa pagpigil ng ganitong pagpasok ng mga counterfeit products? Pero una po, usually ba locally o imported yung mga counterfeit products, possibly including some presented earlier? Attorney Taston. Maraming salamat po, Madam Chairperson. Halo po siya ng local at saka imported po. Pero since ang Pilipinas po ay largely importing country, hindi lang po sa pharmaceutical product, pati po sa pagkain, cosmetics, and other health products, marami rin po talagang imported health products po as defined under the charter of the FDA, which is RA 3720 as amended by RA 9711. So marami po talagang peddlers din po na nanggagaling po sa labas po ng bansa. At meron din po silang mga kasama dito na local distributor po, Madam Chairperson. Kung ganun ang kaso, so ano nga yung nagiging ugnayan nyo sa Bureau of Customs para mabawasan or ma-eliminate yung practice na ito na nakakapag-import ng mga counterfeit pala na pharmaceutical products na malamang pumapasok dyan sa bag na pinakita kanina? In terms po of border controls po, Madam Chairperson, meron pong in-issue po na, I think, if I'm not mistaken po, memorandum circular way back pa po nung administration ni President Aquino. And what do those circulars mandate you and BOC to do together? Bago po i-release po ng Bureau of Customs sa border po of entry, dapat po kunin nila yung license to operate as importer-distributor. At hindi lang po dapat license to operate, dapat po yung produkto mismo, dapat meron po siyang market authorization o yung tinatawag po natin na certificate of product registration. Pag na-present po ito ng isang importer sa border po natin, it will be enough for purposes of FDA clearance, it will be enough for the Bureau of Customs to release them, provided that they pay the appropriate tariffs, duties, and taxes po, Madam Chairperson. Okay, so matanong ko po si Attorney Ordonia. So sir, pag nakita nyo yung bag na ipinakita kanina, halo-halong mga produkto, malamang yung iba doon ay mga counterfeit pharmaceutical products. Gaano nyo kahigpit o gaano kahigpit na i-enforce ng customs, ng bureau, na bago nyo i-release, mayroong license to operate, may market authorization, may certificate of product registration, ipepresenta sa inyo at kumaga isa-certify nyo sa FDA para mabawasan yung ganitong bag na inilabas kanina na malamang may counterfeit products na kahalo?